nung naproklama ito pong si General Torre bilang bagong PNP chief ng Republika ng Pilipinas, di ba nagbigay ng komento etong si Senator Jinggoy Estrada ng pagkadismaya po niya dito kay General Torre. Dahil nga ang tingin niya kay General Torre napakayabang. Pero ngayon, bigla pong kumambyo mga kababayan etong si Senator Jinggoy Estrada mga kababayan, at ngayon ay suportado na ito pong si General Torre. So ngayon i-play po natin. From basher to supporter, matapos sabihin noon na maanga si PNP Chief Nicolas Torre, pabor na ngayon si Senador Jinggoy Estrada sa mga inilatag nitong reforma sa PNP. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kumambyo na si Senator Jinggoy Estrada kay PNP Chief Nicolas Torre. Hindi man agad napabilib sa pagkakatalaga kay Torre, suportado na ngayon ng senador ang kanyang mga reforma. Kasi mga kababayan, nakita ni Senator Jinggoy Estrada na maayos ang trabaho ni General Torre. At yung mga binitawan niyang salita mga kababayan, binitawang salita ni General Torre, nagagawa naman po niya at naiipatupad po niya. At ang higit dyan mga kababayan, higit sa lahat, nakatanggap ng matinding bash etong si Senator Jinggoy Estrada mula sa mga kababayang Pilipino po natin na sumusuporta dito kay General Torre buhat ng binatikos niya eto pong si General Torre. Kasi nga naman mga kababayan, kung nasaan man ngayon etong si General Torre, deserve po niya yan. Kasi nagtrabaho po siya ng maayos at napakaganda po ng kanyang performance. Napakaganda ng kanyang pagtatrabaho, kaya deserve po niya na maging PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mahalaga raw kasi na may tiwala ang publiko sa mga pulis. At saka ang isa pa dyan, alam nyo naman, may kasong kinakaharap itong si Senator Jinggoy. Isa pa dyan mga kababayan, baka pag dumating yung point, eto ibubulong ko na lang sa inyo, na di umano si Senator Jinggoy Estrada, alam nyo na, arestuhin, baka kay General Torring mga kamay siya mahulog, kaya biglang kumambyo. Siguro baka nakaramdam ng takot. Mas magiging bukas daw ang taong bayan na makipagtulungan sa PNP para labanan ang krimen. Para kay Estrada, ang chairman ng Senate Committee on National Defense, Peace, Unification and Reconciliation, long overdue na ang mga reforma. Aprobado niya ang 8-hour shift na pinatupad ni Torre mula 12-hour shift para anya makatulong sa work-life balance ng mga pulis at mas Yes, sabi dito ni Roswin Isidro, baka si Torre ang huhuli sa kanya. Kaya nga po baka nakaramdam siya ng konting takot. Kaya kumambyo. epektibo nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Pabor din ng senador sa 5-minute response na utos ni Torre at pagsibak sa mga hindi makakasunod dito. Na-appoint si Torre sa harap ng mainit na batiko sa kanya ng Duterte supporters, kaugnay ng pag-aresto kay FPRRD. Siya ang nooy CIDG chief na naghain ng warrant of arrest sa dating Pangulo noong March 11. Sa gitna ng mga batikos, pinagtanggol ni PBBM ang pag-appoint kay Torre. The statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up. That's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Ramdam daw ang agarang reforms sa pamumuno ni Torre. Si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. Kung reward ba ito sa naging papel ni Torre sa pag-aresto kay FPRRD at pag-turnover sa kanya sa ICC, una na itong tinanggi ng Malacanang. Discretion daw ng Pangulo ang pagpili sa kanya. At kasi tandaan nyo mga kababayan kung reward man yan or hindi mga kababayan, para sa akin, deserve ni General Torre yan kasi nagtrabaho siya ng maayos, naging tapat siya sa kanyang trabahong sinumpaang tungkulin mga kababayan bilang isang alagad ng batas. Kaya nga kung meron mang karapat-dapat na maging PNP chief mga kababayan, walang iba yon kung hindi si General Torre. At ngayong
PNP chief na siya mga kababayan, ramdam naman po nating lahat yung naging pagbabago sa sa hanay ng ating mga kapulisan mga kababayan. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Walang dapat ikabahala ang iba pang mga opisyal. Pero may bagong kontrobersya. Matapos mag-leave of absence si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan dahil umano sa kanyang kalusugan. Kilalang malapit si Marantan kay Torre. Sabi ni outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte, malabong bigyan siya ng free hand sa pagpili ng papalit kay Marantan dahil daw sa politika. Wala pang komento ang liderato ng PNP tungkol dito. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Kita nyo kung ano nagagawa ni General Torre. Inayos lang ni General Torre yung kanyang pagtatrabaho, yung kanyang pagiging PNP chief mga kababayan. Yung basher niya na isang senador, ngayon ay bumibilib na sa kanya at sumusuporta na sa mga magagandang nagawa ni General Torre. So isang patunay yan mga kababayan na talagang buhat nung naging PNP chief etong si General Torre, naging maayos at naging maganda ang serbisyo at hanay dyan po sa ating mga kapulisan. Kaya nga kung titingnan ninyo yung binabatikos nila na 3-minute response or 5-minute response ni General Torre ng ating mga kapulisan, kung titingnan nyo, napatunayan naman po yan ni General Torre at nangyayari naman po, minsan nga nakukuha pa ng 2 minutes mahigit mga kababayan. So isang patunay po yan na buhat nung naging PNP chief etong si General Torre, naging maganda at maayos ang serbisyo ng ating mga kapulisan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, kahapon pinag-uusapan natin yung about do sa asylum ni Attorney Harry Roque dyan po sa The Hague, the Netherlands mga kababayan. At ngayon, kung titingnan ninyo, di ba itinatanggi ni Harry Roque na deny yung kanyang asylum or asylum request mga kababayan dyan po sa The Hague. Pero mismong Malacanang mga kababayan kinumpirma ang impormasyong deny ang hiling na asylum nitong si Harry Roque. Ibig sabihin, totoo po talaga na na-deny mga kababayan yung asylum nitong si Harry Roque at wala pong katotohanan yung mga pagtanggi at mga sinasabi ni Harry Roque na fake news lamang po yung kumakalat na balita galing po kay Secretary Boying Remulla. Kaya nga kung titingnan nyo kahapon nung pinag-uusapan natin yung issue ng asylum ni Harry Roque, di ba napakatamlay ni Harry Roque? Kasi nga naman, totoo yung balita na deny po talaga yung asylum nitong si Harry Roque. So ngayon, i-play po natin. Binigyan din ng Malacanang na lehitimo ang mga impormasyong nakukuha ng Justice Department mula sa kanilang counterpart sa ibang bansa. Kaugnay ito sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na fake news ang sinabi ng DOJ na denied ang hirit niyang asylum sa Netherlands. Una nang sinabi ng kagawaran na nasa Germany si Roque matapos hindi pagbigyan ng Netherlands ang kanyang petition for asylum. Maghihintay ang DOJ ng iba pang development bago umaksyon gaya ng paghain ng extradition case laban kay Roque. Naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakaunday nito sa isang Pogo Hub sa Porac. Maliwanag naman yung sinasabi dito Malacanang kinumpirma ang impormasyong deny ang hiling na asylum ni Attorney Harry Roque sa Netherlands mga kababayan. Pampanga. Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice. Tama. At ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. Di ba? Kaya nga kahapon, kung titingnan nyo mga kababayan, kahit sinasabi nung anchor, ano po ba masasabi nyo, Attorney Harry Roque, sa sinabi ni Secretary Boying Remulla? Di ba napakatamlay ng mga sagot ni Attorney Harry Roque? Kasi alam niya sa sarili niya na yung kanyang application mga kababayan or yung kanyang asylum request talagang ibinasura ng The Hague mga kababayan. Basura dyan sa Netherlands. Ibig sabihin, walang katotohanan yung mga sinasabi ni Harry Roque
na fake news yung pagbasura ng kanyang asylum. Totoo po yung sinasabi ni Secretary Boying Remulla kasi hindi naman itataya ni Secretary Boying Remulla yung pagiging sekretary niya ng DOJ kung wala pong katotohanan yung kanyang sinasabi about po dito sa asylum nitong si Harry Roque. Lagi niyong tandaan mga kababayan, tama yung sinasabi ni Atty. Claire Castro na may mga intelligence mga kababayan, eto pong DOJ. At hindi po basta yan magsasalita nang wala po silang pinagbabasihan or wala silang hawak na impormasyon patungkol po sa kanilang mga sinasabi sa publiko. So ibig sabihin, kaya matamlay etong si Harry Roque kahapon nung pinag-uusapan yung kanyang asylum, talagang deny at ibinasura mga kababayan ng bansang Netherlands.